The Boss Husband. Credit to the author. 1358-65. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Gayunpaman, kumunot ang noo ni Morgana, hindi nasisiyahan sa reaksyon ni Marian. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nagpapakita ka ba ng ganitong reaksyon dahil kay Lucille? Hindi tulad ni Justin na walang ibang babae. Ikaw ang young madam ng angkan ng Gibson, dapat ay pinaghandaan mo ito. Naiisip mo bang apihin ang iyong asawa? Tama na. Galit na galit si Justin. Kung hindi lang siya ang junior disciple ni Thaddeus at ang lola ni Lucille, o kung hindi ay sinampal na niya ito. Hindi na umatras si Morgana at nagtaas baba pa siya, wala akong sinabing mali. Hindi siya kamag-anak ni Lucille at nakakatuwa kung ganito ang ugali niya. Naramdaman ni Rebecca ang kalubhaan ng sitwasyon at ipinagtanggol niya si Marian. Madam Lysander, napakalayo mo na. Paano kung sinaktan mo ang lola ni Marian? Hindi mo matitiis ang pagtataksil ng iyong asawa at hinihiling mo kay Marian na tanggapin ito ng walang anumang reklamo. Hindi ba nakakatawa? Tumahimik ka. Namula si Morgana sa galit. Ang pangyayaring iyon ay palaging tinak sa kanyang puso. Kahit na namatay na si Zachary, hindi na siya makakabawi sa trauma na iyon at hindi niya makakalimutan ang galit niya sa lola ni Marian. Alam mo ba na ako ang iyong nakatatanda? Ganyan ba dapat ang ugali mo sa paligid ko? Nagiging bastos ka sa Gibson clan sa pamamagitan ng pagpapahiya kay Marian. Wala akong pakialam kung ikaw ang nakatatanda sa akin. Nagalit si Rebecca. Ang dalawang matandang babae ay nag-aaway na parang mga babae sa lansangan at ang mga lalaki ay tila hindi makasingit. Nadismaya si Justin ngunit hindi niya alam kung paano aliwin si Marian. Hindi niya masabi sa lahat na walang namamagitan sa kanya at kay Lucille. Hindi lamang niya niloloko ang iba at ang kanyang sarili, sasaktan din niya ang parehong babae. Biglang nagningning ang mga mata ni Marian na parang dagger na nagniningning sa puting liwanag ng buwan. Tumalikod siya at naglakad papunta sa gate. Marian, saan ka pupunta? Sinigawan siya ni Justin ngunit mabilis ang takbo ni Marian. Gusto siyang sundan ni Leia ngunit binuhat siya ni Justin at inilagay sa mga bisig ni Rebecca. Leia, be a good girl and eat your dinner. Huwag kang pumunta kung saan-saan. Sabi ni Justin at hinabol niya si Marian. Nais ni Rebecca na tawagan si Justin ngunit tila hindi siya makagawa ng ingay. Maaaring bata pa si Leia ngunit masasabi niyang may alitan ang kanyang mga magulang. With her happy-go-lucky personality at alam na wala na siyang magagawa, tahimik na nanatili si Leia sa mga bisig ng kanyang lola at naghintay ng hapunan. Ang iba ay natigilan sa mga salita habang nakatitig sa gate. Iyon ay bisperas ng bagong taon ng Zen Icon ngunit walang tungkol sa kapaligiran ang maligaya. Naabutan ni Justin si Marian at haharange na sana siya ng masama ang tingin nito sa kanya. Ang kanyang nagyayelong tingin ay nagpalamig sa kanyang puso at habang siya ay natigilan sa isang segundo, si Marian ay dumaan na sa kanya. Hindi ito ang unang pagkakataon na makatanggap siya ng malamig na tingin mula sa kanya ngunit sa pagkakataong ito, malamig na sa buto. Parang nilublab ang kanyang mga buto sa isang siwang sa South Pole. Ang kanyang tingin ay malungkot, matigas at malamig na may bakas ng kabaliwan. Parang banyaga ang lahat pero kakaiba sa kanya. Habang siya ay tulala pa rin, pinalayas na ni Marian ang pulang Audi palabas ng mansyon. Si Justin ay hindi naglakas loob na isipin ang tungkol sa kanyang titig at sumakay siya sa itim na BMW upang habulin siya. Dahil sa Kapaskuhan, hindi gaanong siksikan ang kalsada kaysa karaniwan. Sumunod si Justin sa likod ng pulang Audi ni Marian at hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho ay napakahusay. Ang kanyang kontrol sa mga gears at makina ay perpekto at hindi siya nag-aksaya ng anumang oras o gasolina nang siya ay nag-overtake sa mga kotse ng sunod-sunod. Inangkin ni Justin na may mas mahusay na kasanayan sa pagmamaneho kaysa sa nangungunang propesyonal na magkakarera o kung hindi ay hindi niya matatalo ang sikat na magkakarera na si Weber ng 2 beses. Gayunpaman, kahit na mas mahusay ang kanyang sasakyan kaysa kay Marian, tila hindi niya ito maabyutin. Kailan pa naging bihasa si Marian sa pagmamaneho? Itinatago ba niya ang kanyang kakayahan? Naalala pa niya ang maputlang mukha nito noong inaanod siya nito, ngunit tingnan mo, mas mabangis pa ang pagmamaneho nito kaysa sa kanya.
Ang pagmamaneho ay higit na umaasa sa talento ngunit sa pag-abot sa isang tiyak na antas, ang karanasan ay may mas malaking papel. Biglang nagkaroon ng kutob si Justin. Hindi kaya walang kinalaman sa kanya ang husay niya sa pagmamaneho. Ang pula at itim na mga kotse ay tumakbo sa gabi sa napakalaking bilis na ginawa silang parang dalawang sinag ng liwanag mula sa itaas. Nang malapit ng maabyute ni Justin si Marian, isang traffic light ang pumasok sa pagitan nila. Isang truck ang pumasok mula sa gilid at napilitang itapak ni Justin ang pedal ng preno at hinaila ang handbrake ng sabay-sabay upang huminto. Napagtanto na niloko siya ni Marian, hinampis ni Justin ang manibela dahil sa pagkabigo. Sinadya niyang dumaan sa kalsadang ito para harangan siya ng truck. Sa pakikialam ng truck, ang kotse ni Marian ay wala na sa paningin at si Justin ay walang pagpipilian kundi ang muling habulin siya. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala na ma-aksident si Marian. Sa kanyang husay sa pagmamaneho, hindi man lang siya masasaktan kung may malaking aksidente sa sasakyan. Siya ay dapat na may isang plano para sa ditching kanya skillfully. Ikinagalit ni Justin ang katotohanan na hindi niya magagamit ang kanyang paglilinang o kaya'y lumipad siya sa langit at nailigtas sana siya ng lahat ng problemang ito. Makalipas ang humigit kumulang 15 minuto, dumating ang kanilang mga sasakyan sa broadcasting station kung saan ipapalabas ng live ang New Year's gala. Dahil sa presensya ng mga sikat na artista sa istasyon, mahigpit ang seguridad. Noon lang napagtanto ni Justin na nandito si Marian para kay Lucille. Gusto niyang magmaneho kaagad papunta sa parking lot ngunit pinigilan siya ng mga gwardya at humingi ng ID dahil ang mga imbitadong bisita lamang ang pinahihintulutang pumasok. Halos mawala ng malay si Justin. Malamang na nakapasok si Marian dahil siya ang may-ari ng entertainment company ngunit wala ito kay Justin. Naiparada lang niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at tumakbo sa broadcasting station. Hindi siya nag-aalala na may maghatak sa kanyang sasakyan dahil nakasuot siya ng plaka ng sasakyang militar. Habang tumatakbo, dinial ni Justin ang numero ng telepono ni Lucille. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, umimik si Justin bago makapagsalita si Lucille. Lucille, sinabi mo ba sa iyong lola ang tungkol sa amin? Nagulat si Lucille at maamo siyang sumagot, oo. Hindi mo ba alam na? Ako. Kailan? Natigilan si Justin. Noong araw na nagising ka, tinanong mo ako kung sinabi ko ba sa aking lola ang tungkol sa 10,000 Demon Realm. Sabi ko oo at sinabi mong ayos lang. Bakit? May problema ba? Maingat na nagsalita si Lucille. Pinagsisihan ito ni Justin ng husto. Masyado siyang pabaya. Akala niya kinuwento lang niya kay Morgana ang mga nangyari sa kaharian pero hindi niya akalaing sasabihin nito sa kanya ang status ng kanilang relasyon. Ngunit huli na para pag-usapan ito. Mabilis na ipinaliwanag sa kanya ni Justin ang tungkol sa naunang insidente, galit na galit ang kapatid mo at narito kanya hinahanap ngunit hindi ko alam kung ano ang plano niyang gawin. Tulungan akong panatilihing kontrolado siya at huwag hayaan siyang gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Halos mapaiyak si Lucille, Lola. Lola, paano niya magagawa ito? Sinabi ko sa kanya na ako mismo ang magsasabi kay ate. Siya. Hindi mo ba kilala ang lola mo? Masyado siyang proud at tretuhin kanya na parang bata. Hindi kanya pakikinggan. Nagalit din si Justin kay Morgana. Para bang nakapagdesisyon na si Lucille, itinikom ni Lucille ang kanyang panga at sinabi sa matatag na boses, kasalanan ko ang lahat. Kakausapin ko si sis at kung gusto niya akong suntukin o pag-alitan, titiisin ko. Kuya Gibson, huwag kang mag-alala. 1359. Hindi inakala ni Justin na talagang sasampalin o papagalitin ni Marian si Lucille dahil hindi naman niya talaga ito estilo ang gumawa ng mga bagay-bagay. Ganun pa man, nagmamadali pa rin siyang kausapin at ipaliwanag ang mga bagay-bagay. Sa kabilang banda, si Marian, na mas nauna sa kanya, ay naglalakad sa gusali na may malamig na ekspresyon. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatabing sa kanyang likuran at sa kanyang nagyayelong aura, para siyang snow lotus. Maganda at maganda pero malamig ang yelo at hindi malapitan. Ang mga staff at maging ang ilang mga artista ay labis na iginagalang sa kanyang presensya kaya walang nang-ahas na magtanong kung ano ang kanyang ginagawa sa backstage. Mabilis na nilinggan ni Marian ang mga karatula sa mga lounge at nang makita niya ang pangalan ni Lucille, itinulak niya ang pinto ng walang pag-aalinlangan. Sa kanyang kaakit-akit na lounge, si Lucille ay nakasuot na ng puting evening gown para sa kanyang pagtatanghal, naghihintay ng kanyang pagkakataon na bumalik. Ang kanyang dalisay at walang kamali-mali na mukha ay mukhang galit na galit at nauutol siya nang makita si Marian.
Ang tanging staff sa kanyang tabi ay ang kanyang manager, si Mike, na natarante sa panghihimasok ni Marian. Ikaw, lumabas ka. Napatingin si Marian kay Mike. Si Mike ay hindi naglakas loob na magbitaw ng kahit isang salita dahil ang tono ni Marian ay hindi matatawaran. Sa tahimik na mga hakbang, lumabas si Mike ng pinto at isinara pa ang pinto sa likod niya. Ngayong sila na lang ang natitira sa silid, nag-ipon ng lakas ng loob si Lucille para kausapin si Marian. Sis, I know you surely hate me, I've betrayed you. Pero hindi ko talaga mapigilan ang nararamdaman ko. Naglakad si Marian patungo kay Lucille at pinalo ng isang malakas na sampal ang kanyang kaliwang pisngi. Nasunog ang pisngi niya at nagpanteng pa ang tenga niya. Naiwasan sana ito ni Lucille ngunit ayaw niya, handang ilabas ng kapatid ang galit sa kanya. Pero hindi niya inaasahan na ganoon kalakas siya. Paano naging posible na mahilo siya noong nasa soul forming stage na siya? Para kay Marian na nasa Hautian stage para makamit ito, hindi siya dapat nagpigil. Ang pagkaunawang ito ay dumurog sa puso ni Lucille. Hindi niya inaasahan na sasampalin siya ni Marian ng ganito kalakas ngunit napatunayan din ito kung gaano siya galit. Hinawakan ni Lucille ang kaliwang pisngi at nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang nakaawang nakatingin kay Marian. Sis, alam kong galit ka. Sampilan mo ako, kung ito ay magpapagaan sa iyong pakiramdam. Cell asterisk T. Malinaw na binibigkas ni Marian ang salita. Parang sinaksak niya si Lucille sa kanyang puso. Nabigla si Lucille at kinagat niya ang kanyang mga labi upang pigilan ang kanyang mga luha. Dapat ang tingin mo sa akin ay isang tanga. Marami akong naisip na plano para sa iyong pagbabalik at hinikayat kita na magtrabaho ng husto, sa pag-iisip na kakampi mo ako at naawa ka sa akin. Lucille Lysander, ang iyong kakayahan sa pag-arte ay katangi-tangi. I was so gullible to think na hinding-hindi mo ako pagtataksilan. I've actually thought you're the most innocent and kindest woman ever, and I did you so much. I trusted you so much. Seduced my man behind my back, just like the other women. Wala ka bang hiya? Ngumisi si Marian. Bumagsak ang mga luha sa sahig at umiling si Lucille habang umiiyak. Sis, hindi ko kailanman ginasto ang iyong simpatiya. Alam kong nagkasala ako sa iyo. Hindi ako magrereklamo kung pipiliin mo akong suntukin o pag-alitan. Hahayaan kitang gawin ang lahat basta't ito ay magpapagaan sa iyong pakiramdam. Ngumisi si Marian, sa tingin mo ba wala akong gagawin? Pagkasabi nito, itinaas ni Marian ang kanyang mga braso at sinampal siya ng 2 beses. Napaungol si Lucille at itinulak ang isang kamay sa dingding para patatagin ang sarili. Hindi nagpapigil si Marian at si Lucille ay nagsisimula ng makaramdam ng pagkahilo. Hindi niya nilalabanan o pinuprotektahan ang sarili sa kanyang paglilinang, kaya natural na mas malakas ang epekto. Sa kabutihang palad, ang pamamaga ng kanyang mukha ay madaling gamutin ng True Yuan upang hindi ito mabigla sa iba. Gayunpaman, hindi binalak ni Marian na huminto, naglalagay ka ba ng isang awa? Hindi ka lumalaban at sa tingin mo ba iyon ang magpapatigil sa akin? Hindi lang kita sasaktan. Papatayin din kita. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, sa wakas ay may naramdaman si Lucille na kakaiba. Pagpatay na layunin. Isang madilim, mayaman at makapal na ulap ng mamamatay tao na layunin. Parang si Marian ay nalubog sa kadiliman habang tinatitigan niya si Lucille na may mga mata na puno ng walang takip na hangarin na pumatay. May balak ba talaga siyang patayin ako? Sa wakas ay nagising si Lucille ngunit hindi na niya kailangang mag-isip. Paano nakuha ng kanyang mabait at magiliw na kapatid ang napakalaking hangarin na pumatay? Sa loob ng ilang segundo, umiwas si Lucille. Kasabay nito, ang kamay ni Marian ay handang humawak sa kanyang lalamunan at baliin ang kanyang leeg. Maririnig ang tunog ng paghiwa ng braso niya sa hangin at masasabing ginamit niya ang buong lakas niya. Kung hindi pa umabot si Lucille sa soul forming stage at may alam siyang kung fu, hindi niya ito maiiwasan. Gayunpaman, hindi iyon ang katapusan ng pag-atake ni Marian habang ini-sweep niya ang kanyang binti at sinipa ang dibdib ni Lucille. Napaungol si Lucille sa sakit habang ang kanyang katawan ay natangay sa dingding. Hindi ito sapat para saktan siya at sa isang pitik, sinubukang umiwas ni Lucille ngunit muling dumating ang sipa ni Marian patungo sa kanya. Sa pagkakataong ito, hawak niya ang susi ng kanyang sasakyan bilang sandata para tusukin ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala si Lucille, hinulaan ni Marian ang kanyang paggalaw. She was even trying to blind her.
Dahil sa desperasyon at takot, si Lucille ay nagpatawag ng surge ng Troyuan upang bumuo ng isang kalasag. Ang pag-atake ni Marian ay wala kung saan at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik mula sa momentum. Sis! Inakala ni Lucille na nasugatan niya si Marian at mabilis siyang tumakbo patungo sa kanya upang tulungan siyang makatayo. Gayunpaman, nang malapit na siya kay Marian, tinangay siya ni Marian sa pamamagitan ng pag-ugoy ng kanyang binti sa bukong-bukong ni Lucille. Nawala ng balanse si Lucille at bumagsak sa sahig habang hinihingal. Di ba sabi mo hahayaan mo akong gawin lahat ng gusto ko? Bakit, natatakot ka ngayong lumalaban ka? Ngumisi si Marian at tumalon. Sa isang mabilis na paggalaw, pinindot niya si Lucille sa ilalim niya at handang tumusok sa kanyang lalamunan gamit ang kanyang mga susi ng kotse. May sumipa sa pinto at itinulak si Marian palayo kay Lucille. Gamulong si Marian ngunit agad siyang tumayo para titigan si Justin. Napakalakas ng tibok ng puso ni Justin at nakonsensya siya nang makita si Lucille na labis na nabigla. Habang humihingal, tumangala si Justin at nakipagpalitan ng tingin kay Marian. Mapalad na nabangga niya si Mike para malaman ang tungkol sa kwarto ni Lucille. Kung hindi siya dumating sa oras, si Lucille ay maaaring talagang pinatay ni Marian. Hindi talaga siya makilala ni Justin kahit pamilyar na pamilyar siya sa mukha nito. Ang kanyang titig ay mabangis at makamandag at siya ay kahawig ng isang taong hindi niya makakalimutan. Marian, nawala ka na ba sa isip mo? Gusto mo ba talagang patayin si Lucille? Nahihirapang magtanong si Justin. Humalaklak si Marian, hindi mo ba nakita? Bakit? Nasasaktan ka ba ngayong makita mo ang iyong bagong kasintahan na malapit ng mamatay? Hayop ka. Hindi pa siya patay. 1360. Naalala ni Justin na tinawag niya itong hayop kung mangangahas siyang hawakan si Lucille. Parang kahit anong galit niya ay hindi niya makakalimutan ang mga sinabi niya noon. Sa pag-iisip nito, nabawasan ang kanyang galit kay Marian. Nauwi sa guilt, siya ang nabigo sa pagresolba sa alitan. Tahimik na yumuko si Justin at tinulungang makatayo si Lucille. Nang makita niya ang kanyang pagkatulala na ekspresyon ay nagtulala sa kanya, gago ka ba? Dapat ay pinrotektahan mo ang iyong sarili sa Troyuan kahit na hindi ka lumalaban. Ako. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lucille, ayokong masaktan siya. Sa tingin mo ba madali siyang masaktan pagkatapos mag-cultivate gamit ang teknik ko? Kahit na nasa Hautian stage pa lang siya, halos hindi siya magasgasan ng kalasag mo. Hindi nakaimik si Justin sa kanyang pagiging inosente. Napakamot ng ulo si Lucille, hindi niya kayang labanan ang kanyang kapatid. Bumantong hininga si Justin at malumanay na kinausap si Marian, Marian, huwag mong gawin ito. Gaano man kagalit, ako dapat ang gumawa nito sa iyo. Tinatawag kang kapatid ni Lucille ngunit hindi kanya kamag-anak. Hindi mo ba naisip na hindi patas na ilabas mo ang iyong galit sa kanya? Sinasabi mo ba na maaari kang makipagtalik sa sino mang hindi ko kamag-anak? Ngumisi si Marian. Umiling si Justin, alam mo na hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nagkasala ako at nagtaksil sa iyo ngunit hindi ba't ikaw ang nagtulak kay Lucille sa akin? Ako ba ang sinisisi mo? Ngumisi si Marian. Nakikipag-usap ako sa iyo ng mga katotohanan. Mahigpit na sabi ni Justin, nagkaroon na ng feeling si Lucille sa akin noong una kaming nagkita sa Tibet pero ayokong makipagrelasyon sa kanya. Tinanggihan at iniiwasan ko siya kahit na pinilit siya ng lola niya na ipadala siya sa tabi ko. Tapos nung nagstay siya sa bahay namin, ikaw ang nagpatuloy sa kanya. You founded a company for her, invested for her and even appointed her career. Nagkaroon ng mga damdamin para sa mga ito her countless times but I can't hurt her forever. She has the right to make a choice and action for her love life. Maliban sa pag-ibig sa akin, wala siyang ginawang masama sa iyo. Sinubukan pa niyang ingatan ang nararamdaman mo, ayaw niyang mag-alala ka o masaktan. Kahit na sinubukan mo siyang patayin ngayon, ginamit lang niya ang Troyuan niya para protektahan ang sarili sa halip na saktan ka. Sa tingin mo ba ay hindi marunong pumatay ng tao si Lucille? Nagsanay siya sa Susan sa loob ng maraming taon. Paanong hindi niya alam kung paano lalabanan ang kanyang Troyuan? Hindi ka ba masyadong malupit sa kanya? Nabulunan ng hikbi si Lucille ngunit walang nakakaalam kung dahil ba ito sa nahawakan o sa sakit. Ang nakaraan ay tila napakalayo ngunit sa bawat oras na ito ay dinadala, ito pa rin ang yumanig sa kanya hanggang sa kaibuturan. Hindi mabasa ang mukha ni Marian. Natahimik siya ng ilang sandali bago nagsalita sa nanginginig na boses, sinasabi mo ba na dapat akong magpasalamat sa kanya?
You don't have to be grateful but you shouldn't hate her. I can take it kung gusto mong saksakin ang puso ko pero hindi mo siya dapat saktan. Namumula ang mga mata ni Justin, hindi makontrol ang kanyang emosyon. Saksakin mo ang puso mo. Tanga ba ang tingin mo sa akin? Gagaling agad ang katawan mo kahit hukayin ko ang puso mo at ibalik ito. Ano ang silbi ng saksak mo? Sinaman siya ng tingin ni Marian at lumabas ng pinto. Saan ka pupunta? Hinarang ni Justin ang kanyang daan. Inalis ni Marian ang kanyang kamay, none of your business. Sumunod ka sa akin pauwi. Hinarang ni Justin ang labasan. Ang mga mata ni Marian ay kumikinang na may malamig na kinang habang iniunat niya ang kanyang braso upang suntukin ang kanyang tiyan. Mabilis na nag-react si Justin, na nagsanay ng maraming taon. Ang kanyang malapit kamatayang mga karanasan ay humubog sa kanya upang maging isang maliksi na tao. Bago pa siya matamaan ni Marian, naharang na ni Justin ang kanyang pag-atake at hahawakan na sana ang kabilang kamay niya nang biglang lumiko si Marian at sinipa ang kanyang kamay. Sa isa pang pagliko, itinaas ni Marian ang kanyang tuhod para tumama sa kanyang baywang. Hindi ito nakita ni Justin at nabigla siya. Pero naunahan siya ng instincts niya at mabilis niyang idiniin ang kanang balikat niya gamit ang kaliwang braso niya. Gayunpaman, nagawa ni Marian na makawala sa kanyang pagkakahawak at umatras ng ilang hakbang. Bagamat ang kanyang lakas at kakayahan ay mas mahina kaysa kay Justin, nabigo pa rin siyang pin down siya. Ang iyong mga galaw ay matalas. Kung ito ay nasa isang larangan ng digmaan, makakapatay ka ng isang tao sa bawat galaw. Walang labis na mga galaw at sila ay magkakaugnay sa isang perpektong ritmo. Hindi mo ito makakamit sa maikling panahon ng pagsasanay. Hindi nakakagulat na si Lucille ay naipit sa lupa. Naunawaan ni Justin ang naunang sitwasyon ngayon, ngunit isang mas malaking pagdududa ang pumuno sa kanyang isipan. Nakakunot ang noo niyang tinanong, Marian, sino ang nagturo sa iyo ng lahat ng ito? Sabi ko, wala sa iyo. Pumalakpak si Marian at bigla niyang hinawakan si Lucille at inihagi sa kanyang balikat. Hindi pa handa si Lucille para dito at bago pa man siya makapag-react, noontog na siya sa pader at nahulog sa carpet. Bagamat hindi siya nasaktan, isa na namang dagok ito kay Lucille. Marian, nasisiraan ka na ba ng bait? Umungol si Justin at sasampalin na sana siya, ngunit ang nanginginig niyang kamay ay tumigil sa kalagitnaan. Hindi niya napigil ang saktan siya. Paano niya nataman ang kanyang pinakamamahal na babae? Tumangala si Marian para bigyan siya ng isang side eye bago lumabas ng pinto. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan ni Justin. Sinusubukan niyang alalahanin ang sarili. Pagkaraang tuluyang kumalma, naglakad siya sa tabi ni Lucille. Hindi gusto ni Lucille ang tulong niya at agad itong tumayo na parang iniiwasan ang paghawak nito. Habang pinupunasan ang kanyang mga luha, pinilit ni Lucille na ngumiti, Brother Gibson, habulin mo siya. Siguradong hindi na siya matatag sa emosyon ngayon. Ayos lang ako. Lucille, ikaw. Hindi alam ni Justin ang sasabihin, mas may utang na loob siya sa kanya ngayon. Tinulak ni Lucille si Justin palabas ng pinto, okay lang talaga ako. Kailangan ko pang i-touch up ang makeup ko para sa performance ko. Kuya Gibson, umalis ka na bago pa may dumating. Pagganap. Napalingon si Justin sa gulat, Lucille Lysander, inosente ka ba o pipi? Umiling si Lucille at pilit na ngumiti, gising na talaga ako, baka galit na galit siya. I'm sure hindi niya talaga ako gustong patayin. Magsisikap ako at gagawin ko ang trabaho ko para hindi masayang ang investments. Baka ito ang magpapasaya sa kanya. Hindi ako humihingi ng kapatawaran sa kanya, basta ito ay magpapasaya sa kanya ng kaunti. Napabuntong hininga si Justin, natigilan sa mga salita. Ang kanyang isip ay puno ng mga katanungan at pagdududa. Sa kanyang karanasan, halos matatawag niyang grandmaster ng mga diskarte sa pakikipaglaban at para sa kanya, ang mga galaw ng pagpatay ni Marian ay kapantay ng isang master. Ang tanging kulang sa kanya ay armas. Upang makamit ito, hindi lamang siya mangangailangan ng magandang pangangatawan, ang talento at karanasan ay mahalaga din. Wala pang 10 tao ang maituturing na master, kasama si Noriko Okawa na namatay sa kanyang mga kamay. It was unimaginable, gaano ba siya nagtago? O may higit pa dito? Ano man ang katotohanan, naniniwala si Justin na si Marian ang pumatay sa grupo ng mga Hautian elite nang siya at si Leia ay kinidnap. Sa ganoong mga kasanayan, hindi magiging problema para sa kanya na labanan ang 10 tao ng mag-isa.
Matapos sabihin kay Lucille na alagaan ang kanyang sarili, si Justin ay tumakbo palabas ng silid, nag-aalala na si Marian ay muling gumawa ng kabaliwan. 1361. Mabilis na naglakad si Marian kaya nang sinubukang habulin siya ni Justin, nagmamaneho na siya palabas ng parking lot. Mabilis na tumakbo si Justin papunta sa kanyang sasakyan at sumunod sa kanyang likuran. Sa pagkakataong ito, mas malaki ang distansya sa pagitan nila at hindi siya sigurado kung maaabutan niya ito. Hindi nagtagal, sa kanyang pagtataka, napagtanto ni Justin na si Marian ay nagmamaneho pa uwi. Nagpaplano ba siyang mag-celebrate muna ng Zenaiken New Year bago makipag-usap sa kanya? Nang huminto ang kanyang sasakyan sa gate, pumasok si Marian sa pinto na may malamig na ekspresyon na kahit ang mga pulang parol ay hindi siya mapainit. Takot na takot sa kanya ang mga guard at natarante sila nang makitang tumatakbo sa likod niya ang kanilang young master na may tensyon na ekspresyon. Si Marian ay patungo sa dining hall. Sa ilalim ng pamumuno ni Gavin, ang iba sa pamilya ay nagsimula sa kanilang reunion dinner sa halip na hintayin sila. Nagpakita ito ng kanyang sama ng loob sa mag-asawa. Wala sa paningin si Abbas Morgana dahil narito siya para sa kanyang angkan, hindi para pukawin ang angkan ng Gibson. Hindi siya lalampas sa linya at labis na gagawa ng mga bagay. Nagulat ang lahat nang makita si Marian at hindi nila maisip ang kanyang malamig na aura. Mabilis na itinoon ni Marian ang kanyang tingin kay Leia na nakaupo sa isang mataas na upuan. Masaya siyang kumakain at sa kabila ng pagkawala ng kanyang mga magulang, hindi naapektuhan ang kanyang gana habang hawak niya ang isang drumstick sa isang kamay at isang roast duck sa kabilang kamay. Natuwa siya nang makita si Marian, bumalik na si Mommy. Halika na at kumain na si Mommy. Lumambot ang tingin ni Marian ngunit mabilis itong napalitan ng determinasyon habang lumalakad siya para buhatin si Leia palabas ng high chair. Marian, anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Nasaan si Justin? Hindi pinansin ni Marian ang kanilang pagkalito at tumalikod na walang ekspresyon ang mukha. Mahigpit na hinawakan ni Leia ang kanyang hindi natapos na pagkain, nakatingin sa mesa na may pag-aatubili na tingin. Tumayo ka dyan. Sakto namang pumasok si Justin para pigilan siya. Tama siya, nandito siya para kay Leia. Saan mo siya dadalhin? Tinanong siya ni Justin sa mahinang boses. Tinitigan siya ni Marian, iiwan ka na namin. Wala kang karapatang gawin iyon. Naikuyom ni Justin ang kanyang mga kamao. Hindi ka karapat-dapat na maging asawa ko, at hindi ka rin karapat-dapat na maging ama ng aking anak. Inaalis ko siya sa iyo. Pinandilatan siya ni Marian ng masama. Inisip ni Justin na hindi ito makapaniwala. Sinabi ba niyang hindi siya karapat-dapat na maging ama ni Leia nang siya ang tunay na ama? Hindi pa pinaplano ni Justin na ipahayag ang tunay na pagkakakilanlan ni Leia ngunit wala siyang pagpipilian. Matatanggap niya ang malamig na balikat, sumpa o kahit na suntok pero hinding-hindi niya hahayaang may maaga sa kanya ang anak niya. Kahit na si Marian iyon. Mula nang malaman niya na si Leia ang kanyang biological na anak, ang koneksyon sa pagitan nila ay nalampasan ang lahat ng damdamin. Nagtaas ng boses si Gavin, anong ginagawa niyong dalawa? Nagpaplano ka bang makipagdiborsyo sa bisperas? Nabahala si Rebecca sa galit ng kanyang biyenan at mabilis siyang tumakbo sa tabi ni Justin, anak, anong nangyari? Paano ito napunta dito? Huminga ng malalim si Justin bago sumagot, gusto niyang patayin si Lucille at pinigilan ko siya. Ano? Lahat ay namangha. Si Marian ay hindi naapektuhan, ilipat, aalis ako kasama si Leia. Sabi ko hindi mo kaya, pinutol ni Justin, anak ko si Leia. Kahit gusto mong umalis, kailangan mong iwanan ang anak ko. Ako ang nagampon sa kanya at ako ang magdadala sa kanya. Wala kang karapatang kunin siya. Pagkasabi nito, dumaan si Marian sa kanya. Napangiti si Leia na may luhang mga mata, alam niyang nag-snowball ang alitan nila hanggang sa puntong naghihiwalay na sila sa isa't isa. Sa sandaling ito, hindi na ito napigilan ni Justin at umungal siya, si Leia ang aking biological na anak. Parang nanginginig ang lupa sa boses niya at natigilan ang mga salita niya. Si Marian, na akmang lalabas ng pinto ay natigilan at tumayo siya habang nakatalikod kay Justin. Si Gavin ang unang bumukas dito at napakunot ang noo niya sa hindi makapaniwala. Brat! Anong sabi mo? Leia! Biological daughter mo ba? Tumango si Justin. Ang kanyang mukha ay kalmado, na naibsan ng bigat sa kanyang dibdib. Napakasakit na itago ang katotohanan ito. Oo, isinilang si Leia sa isang babaeng nakilala ko sa ibang bansa, ang pangalan niya ay 17.
Pumanaw siya matapos ipanganak si Leia at ang lolo na nag-aalaga kay Leia ay ang aking guro, si Song Tianxing. Dahil sa ilang kadahilanan, hindi niya maipadala si Leia sa aking tabi pero nagkataon lang na nakilala ko siya noong nakaraan at sinabi niya sa Song Tianxing or Tadeos. Sinabi niya sa akin ang totoo. Ito ay masyadong marami upang tanggapin. Nanginginig ang katawan ni Marian habang lumingon siya para tanungin si Justin, kalokohan. Anong patunay ang mayroon ka? Bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang malamig na harapan ay durog at siya ay kahawig ng isang maliit na batang babae na nawala ang kanyang treasured laruan. Ngunit hindi maaaring maawa si Justin dahil ang pagkakakilanlan ng kanyang anak na babae ay nakataya. Kailangan niyang isipin ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Habang pinipigilan ang sakit sa kanyang puso, inilabas ni Justin ang sulat at mga kwintas mula sa kanyang singsing. Naglakad si Justin patungo kay Marian at itinaas ang mga kwintas sa harap ni Leia. Napakurap-kurap si Leia at tinitigan ng mabuti ang mga kwintas bago sumigaw, mga kwintas ni Lolo. Kinumpirma rin ng kanyang mga salita na ito ang mga butil na taglay ng misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang tanging pag-asa na mayroon siya ay nadurog. Nasa sulat na ito ang lahat ng sagot. Sa lahat ng oras na ito ay hindi ibinigay sa akin ni Mina dahil ayaw niyang masira ang pamilya namin. Hindi ko na ito kayang tiisin pa ngayong sinusubukan mong kunin ang anak ko. Paumanhin dahil nasaktan kita muli ngunit kailangan kong gawin ito para sa anak ko. Inilagay ni Justin ang sulat sa mga kamay ni Marian at binuhat si Leia. Hindi tumanggi si Marian, binuksan ang sulat ng nanginginig ang mga kamay para basahin ito. Bumagsak ang mga luha sa sulat at tuluyang bumagsak sa lupa nang mawala si Marian sa pagkakahawak nito. Nag-aalalang naghihintay si Rebecca sa gilid at mabilis niyang kinuha ang sulat. Habang nagbabasa siya, lalo siyang nabalisa. Totoo ba? Totoo ba ito? Anak, sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling sa akin? Si Leia ba talaga ang biological granddaughter ko? Hinawakan ni Rebecca ang kamay ni na Justin at Leia. Hindi mapanatili ni Gavin ang kanyang kalmado habang sabik siyang naghihintay ng kumpirmasyon mula kay Justin. Hinaplos ni Justin ang pisngi ni Leia, nakita niyo ito. Nakilala ni Leia ang mga butil at alam din ni Mina ang katotohanan. Nakita ko ang mga lumang gamit ni 17 at si Leia ay may katulad na pangangatawan sa akin. Sa palagay ko ay hindi ito maaaring nagkataon. Noon pa man ay malapit na ako kay Leia at sa tingin ko ay dahil magkapareho kami ng dugo. 1362. Inilagay ni Justin ang Buddha bead sa mabilog na palso ni Leia, at sinabing may matamis na ngiti, Leia, sinabi ni Lolo na para sa iyo ito. Pumunta siya sa isang lugar na napakalayo para makipaglaro sa isang kaibigan at matagal bago siya bumalik. Ngunit huwag mag-alala chubby little girl, kasama si Daddy, magkakaroon ka ng masasarap na pagkain at masasayang oras araw-araw, walang sino man ang mang-aapi sa aking mahal na babae. Si Leia ay napakatalino din, at marahil ay naunawaan ang kahulugan ng kanyang mga salita. Malungkot siyang tumingin kay Marian, pagkatapos ay tumingin kay Justin, at mahinang nagtanong, pero Daddy, hindi ba ang mommy din ni Mommy Leia? Bago magsalita si Justin, biglang itinaas ni Marian ang kanyang ulo na may bakas ng determinasyon sa kanyang malamig na mga mata. Hindi ako ang mommy mo. 17 ang pangalan ng nanay mo at patay na siya. Simula ngayon, wala na akong gagawin sa inyong dalawa. Tinapos ni Marian ang kanyang mga salita sa malinaw na boses, tahimik na tumalikod at lumabas ng pinto. Ang anino ng babae ay puno ng kalungkutan at kay-abangan, ngunit wala siyang iniwan na nostalgia. Sa kanyang magaan at malinis na mga yapek, na para bang walang dapat ikabahala. Nakaramdam si Justin ng kirot sa kanyang puso, ang babaeng ito ay talagang napakadaling bitawan ang lahat, ginagawa siyang ayaw, ngunit hindi rin kapanipaniwala. Halatang mahal na mahal ni Marian si Leia, kahit na alam niya ang totoong pagkatao niya, paano siya madaling sumuko. Ang lalo pang ikinagalit ni Justin ay ang mga salita ni Marian ay malinaw na nangangahulugan na ibibigay niya ang kanilang 2 taong pagsasama na nakaranas ng hindi mabilang na pagsubok at paghihirap. Ina, hawakan mo si Leia para sa akin, ibinigay ni Justin ang kanyang anak kay Rebecca. Si Rebecca ay masigasig na kunin ang kanyang apo sa sandaling ito.
Sa mga mata ng lola na ito, ang chubby na maliit na batang babae sa kanyang harapan ay napaka-cute na hindi niya hinintay na kuskusin siya sa kanyang katawan at halikan siya ng 3 araw at 3 gabi. Ang hiling niyang magkaroon ng sariling mga apo na matagal nang inaasam ay natupad sa napakagandang sorpresa. Kung saang babae ipinanganak si Leia at kung ano ang nangyari sa babaeng iyon, walang pakialam si Rebecca. Napakatagal niyang hinintay ang sandaling ito at naiiyak siya sa tuwa. Itinuon din ni Gavin at ng iba pa ang kanilang atensyon kay Leia. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na ika-4 na henerasyon ay biglang lumitaw sa pamilya Gibson, na talagang nag-alis ng manipis na ulap ni Justin at ng kanyang asawa noong bisperas ng bagong taon. Madalas na sinasabi na ang pamilya ng emperador ay itinuturing na pinakamalupit. Bagamat ang pamilya Gibson ay hindi tulad ng mga sinaunang emperador, ang mga mayayamang pamilyang ito ay mayroon ding katulad ng mga ari-arian. Malupit man ito o maalay, pinahahalagahan ng mga mayayamang tao ang pamana ng mataas na kalidad na bloodline. Tulad ng pamilyang Gibson na kailangang baguhin ang ugnayan ng dugo. Ito ay dahil ang matandang Marshal Jason Gibson ay nag-iisang anak na lalaki ni Gavin. Sa katunayan, walang ibang mapagpipilian, mas mabuti kung mayroon silang mga biological na anak. Bukod pa rito, hindi kapos sa mga babae si Justin, at hindi mag-abala ang pamilya Gibson tungkol sa pagkakaroon ni Marian ng relasyon sa dugo sa pamilyang Ning. Sa katunayan, gagawin niyang masigurado ang pamilya Gibson kung wala ito. Sa makatuwid, para sa mga matatanda ng pamilya Gibson, ang pagkakaroon ng sariling apo sa tuhod na si Leia ay higit na kapakipakinabang kaysa sa pagkakaroon ng isang apong babae na masyadong matigas. Alam ni Rebecca na hahabulin ni Justin si Marian, at pagkatapos buhatin si Leia, agad niyang hinikayat, "Anak, galit na si Marian ngayon, at grabe ang suntok, hindi ka na niya pakikinggan ngayon. Bisperas ng bagong taon ngayong gabi, hindi ka pwedeng nasa labas buong gabi. Tumigil ka nanay, hindi ako naniniwala na magiging ganoon kalamag ang loob niya." Walang planong sumuko si Justin, tumalikod siya at tumakbo palabas. Sa loob ng bahay, si Parley ay bumantong hininga ng may panghihinayang, itong unpromising na batang lalaki, iniiwan ang hapunan ng pamilya sa bisperas ng bagong taon para sa isang babae. Hindi rin siya ang biological na ina ng bata, pabayaan mo lang siya kung gusto niyang mag-tantrum. Malungkot na sinabi ni Jenna, "Brother, masyado kang cold-hearted." Malungkot na si Marian, anong klaseng babae ang hindi maghahangad na may kasama siyang lalaking dedikado, at palagi niyang pinalaki si Leia bilang sarili niyang anak, paano siya magiging ignorante sa sitwasyong ito? Kung magpakasal ka sa isang mayamang lalaki, dapat magkaroon ka ng kamalayan sa pagiging nasa isang mayamang pamilya, o huwag na lang makihalubilo dito sa simula pa lang. At saka, ang kasal nila ay may kontrata mula pa noong una. Kung siya ay may kamalayan bilang asawa noon, bakit ang ibang mga babae ay magkakaroon ng kanilang mga pagkakataon? Huwag mong isipin na ang iyong kapatid ay walang alam. Ang sabi ni Parley na may paghamak. Si Jenna ay nagpakawala ng, "Wow," at tumawa, "Hindi ko inaasahan na maiintindihan mo ng mabuti, kapatid. Siya nga ang sarili mong anak, maaaring mukhang kasuklam-suklam ka sa kanya sa panlabas ngunit sa loob-loob mo ay nagmamalasakit ka sa kanya at nagsasalita ka para sa kanya." Medyo napahiya si Parley, humimik siya at tumahimik. Sa totoo lang, marami siyang naimbestigahan. 2 beses na umubo si Gavin, sinadyang pigilan ang kanyang 2 anak. Sinabihan niya si Rebecca na buhatin si Leia ng may ngiti, "Leia, ipagpatuloy mo ang pagkain, hayaan ang iyong mga magulang na ayusin ang kanilang sariling drama." Kahit na ang matanda at solemn na si Gavin, mas malambot at mapagmahal siya kaysa dati habang tinatawag niya ang pangalan ni Leia. Ngunit nabawasan ang gana ni Leia at ang bilis niyang kumain ng mga paa ng manok ay mas mabagal din. Si Rebecca ay mukhang nalungkot, ngumiti siya at sinabing, "Leia, pupunta ka ba sa orphanage kasama si Lola bukas para makipaglaro sa mga bata? Sumunod ka kay Lola para bigyan ng mga pulang pakete ang mga bata." Siya pagkatapos ay naging interesado at itinaas ang kanyang ulo, habang ngumunguya at tumatango ng kaakit-akit. Kasabay nito, si Justin, na nagmamadaling lumabas ng compound, ay hinawakan ang kamay ni Marian. Paakay na sana ang babae sa sasakyan, ngunit napaatras ito at tumalikod. "Hayaan mo na, ayaw na kitang makita." Malamig na sabi ni Marian. Umiling si Justin, "Hindi ako naniniwala.
Paano mo masisira ang relasyon nating tumagal ng mahigit 2 taon ng ganoon kadali? Isang bakas ng kabalintunaan ang sumilay sa kanyang mga mata at bigla siyang ngumisi ng pabiro. Justin, parang may nakalimutan ka. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata. Ano? Nakalimutan mo na ba ang kasunduan na ginawa ko sa iyo noong 1 taon? Saglit na naging blanko ang kanyang isipan ngunit pagkatapos ay bumilis ang tibok ng kanyang puso at paghinga. Yung 1 taon. Kasunduan. Ang mga tuntunin sa palitan na itinakda para sa babae upang makayanan ang mahirap na oras pagkatapos maglabas ng pera mula sa Swiss bank. Oo, nakangiting sabi ni Marian, bagaman may ilang araw na lang pero halos kalahating buwan na lang, hindi na makatwiran ang pag-abala. Nangako ako sa iyo na hindi mo hahanapin ang gulo sa mga babaeng iyon sa loob ng 1 taon. Titiisin din kita at susubukan kong tanggapin sila, ngunit ngayong dumating na ang oras, ang sagot ko ay hindi ko rin ito matatanggap, kaya hindi ko rin ito matatanggap. You better not force me to stay by your side as you can see, I dare to kill people right now, baka balang araw kung hindi ka mag-iingat, ang mga babae mo ay ipadadala ko sa impyerno. Halos walang naalala si Justin, ngunit pagkatapos niyang banggitin ito, napagtanto niya na dumating na talaga ang oras at nahulog ang kanyang puso sa isang malalim na ice cellar. Ikaw ang kilalang young master ng pamilya Gibson, ang Majesty Pluto, Hades, hindi mo masisira ang sarili mong pangako. Gusto mo pa ba akong guluhin ngayon? Tumingin si Marian sa kanya ng mapanukso, at sinabi sa inis na tono, matagal na akong sapat na sayo, kung hindi dahil sa pagtitimpi ko para sa paborito kong Leia, naiinis akong pumasok sa bahay na ito. Anyway, ngayong alam na natin na si Leia ang biolohikal mong anak, hindi ko na siya gusto. Gusto kong bumalik sa sarili kong buhay na walang halong paglalaro. Kalokohan mo ang sinasabi mo. Hindi ka naman basta-bastang babae. Galit na sabi ni Justin. Alam ko, tatanungin mo talaga kung paano ako makakaalis pagkatapos mong matulog sa iyo ng maraming beses, di ba? Huwag kang magpakatanga, normal din akong babae at kailangan ko rin ng lalaki. Hindi ko itatanggi ang katotohanan na ang mga kakayahan mo sa kama ay kamangha-mangha, ngunit iyon lang ang hindi makakapijaw sa akin. Ang mga nakakalaso na hormones lang ang gumagawa ng trabaho nito, halos hindi na nag-atubiling magsalita si Marian. 1363. Natukso si Justin na isaksak ang kanyang mga tainga. Nang marinig ang mga salitang ito, para bang ang pangunahing alaala ng mga panahong magkasama sila ay walang awa na nadurog. Tila gustong bigyan siya ni Marian ng isang huling hit at sinabing, ang inaasahan ng isang babae na makuha mula sa isang lalaki ay hindi hihigit sa 2 bagay, damdaman, at pera. Ako, si Marian, ay hindi kapos sa pera, ngunit ang iyong mapang-abusong pagmamahal ay hindi makatugon sa aking emosyonal na mga pangangailangan, kaya't madaling maunawaan kung bakit kita iniiwan. Dapat ay pinaghandaan mo ang araw na ito. Sa sinabing iyon, tumalikod si Marian, naghahanda na sumakay sa kotse. Ngunit humakbang si Justin na may madilim na ekspresyon at direktang sinipa ang pinto. Bang! Ang kanyang mayabang na puwersa ay naglabas ng kaguluhan sa loob ng lalaking may-ari. Sa isang malakas na ingay, ang buong kotse ng Audi ay sinipa sa hangin na nagpabalik-balik sa ilang beses, nahulog sa gilid, at ganap na nascrap. Justin, anong ginagawa mo? Lumingon si Marian na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tinitigan ang lalaki. Hamph! Ngumisi si Justin, itinaas ang ulo at mayabang na tumingin sa kanya. Marian, ang iyong kasalukuyang pagmamataas, pagsasarili, at pagtitiwala sa sarili ay lahat ay nagmumula sa iyong kasalukuyang katayuan, na ganap na naiiba sa nakaraan. Hindi mo kailangang harapin ang mga karibal sa negosyo mula sa lahat ng direksyon, at hindi mo kailangang harapin ang iyong hindi lehitimong ama na nagpapahirap at nag-uusig sa iyo. Hindi mo kailangang matakot sa mga surot sa iyong katawan, dahil mayroon kang sapat na koneksyon sa iyong katawan, mayroon kang sapat na koneksyon para sa iyong pera at kapangyarihan. Individual. Malinaw kong masasabi sa iyo na kung kailangan mo pa ring aliwin ang mga mapagkunwari na ayaw mong makilala tulad ng ginawa mo sa simula, mag-alala tungkol sa mga gangster na nakikipaglaro sa iyo ng marumi, makipaglaro sa pananalapi kasama ang malalaking konsorsya na iyon, at kahit na maghanap ng escort sa pamamagitan ng iyong mga relasyon. Malakas na sinampal ni Justin ang kanyang dibdib, namumula ang kanyang mga mata at sinabi niya ng malakas, oo.
Ako, Justin, ay kayang humiling ng kahit ano ayon sa gusto ko. Ako ay mayaman at makapangyarihan at kaya kung mabangkarote ang nangungunang 500 individual sa isang araw, at maaari ko ring gawin ang isang maliit na bansa na mapahamak sa isang araw. Magagawa ko ang anumang bagay na higit pa sa imahinasyon ng mga tao hanggat ang aking kapangyarihan, ang aking kakayahan, at ang aking kakayahan ay maaari kong akitin ang aking mga kababaihan. Hindi mabilang. Mayroon akong ganoong kakayahan na gustong inggitin ng iba ngunit hindi ko natutunan, lahat ng ito ay nakuha ko ng hakbang-hakbang, nang walang kahit na maginhawang pagkakataon, ang lahat ng ito ay nakuha gamit ang aking buhay. Kunwari hindi mo man lang ako titingnan pagkatapos magpakasal, at ituturing mo lang akong parang kulisap sa ilalim ng iyong mga paanang may paghamak. Sa katunayan, ginawa mo ito sa simula, ngunit napagtanto mo na unti-unti kitang natulungan na hindi mo ma-imagine, kaya nagsimula kang magsikap na isipin kung ano ang aking ginagawa ng maayos, at dumating tayo hanggang ngayon, tama ba? Walang pag-ibig na walang dahilan, at walang puot ng walang dahilan. Sinasabi ko sa iyo ngayon na hindi ako ang lalaking nais mong samahan ka sa isang kumpanya mula 9 hanggang 5, makipagkita at tawagan kang Presidente Lysander, masahe at suyuan kang kumain at matulog pauwi. Hindi ko kayang umikot buong araw sa iyo at buong buo kitang pinapasaya na para bang ikaw lang ang babae sa mundo at buong buhay ko lang nakatingin sa'yo. Ako ay ako at alam ko mula noong ako ay bata na ang mahina ay palaging magiging biktima ng mas malakas. Ang mas malakas ay palaging magkakaroon ng nangingibabaw na kapangyarihan. Mas malakas ako kaysa sa ibang lalaki. Ito ang meron ako. Marami akong babaeng dapat alagaan, at hindi ako papayag na talikuran ng alinman sa kanila. Ito ay kung ano ito at walang babalikan. Kung talagang gusto mo ako at mahal mo, tanggapin mo ako ng ganito at tumira ka sa akin. Alam mo ba na ang iyong prangka, at mahusay, na ugali, ay talagang gagawing mahinang pakiramdam ng kasuklam-suklam ang lalaking kaharap mo na hindi natatakot sa anumang bagay. Puno ng luha ang mga mata ni Marian, at iginiit niya, mayroon kang kasuklam-suklam na pakiramdam, ngunit ayaw kong mamuhay sa isang mapagpakumbaba at mababang kalagayan. Humble. Ha! So what? There is no absolute fairness in this world. I am strong, so I have a group of women surrounding me out of their willingness. Ikaw yung nagsabi na wala kang pakialam tapos ngayon sinasabi mo na nakakadiri ako. Oo, alam ko na marami akong utang sa iyo, pero wala ka man lang ba kahit isang maliit na piraso ng responsibilidad na gawin ko para sa sarili mo. Huminga ng malalim si Marian at mahinang sinabi, walang kabuluhan na sabihin ang mga ito ngayon. Kung gusto ng ibang babae na makasama ka magpakailanman, maging panauhin mo ako. Dito magtatapos ang contract marriage natin. Inubos na kita at binigay ko na ang sarili ko sa iyo. Kung sa tingin mo ay hindi pa ito sapat, ipilit mo ang iyong sarili sa akin, ngunit tapos na ako sa pagiging binibini ng pamilya Gibson, hayaan mo akong maging isang asawang lalaki na hindi mo ako kayang pigilan. Hindi na kami nagkasundo, maghiwalay man lang tayo sa mas magandang paraan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Justin, at kinuha ang susi ng BMW mula sa kanyang bulsa pagkatapos ay inihagis ito kay Marian. You can go. But I don't like having the woman I have possessed by others. You can say that I am a beast, a crazy. I don't mind, but it's best not to have other men around you, otherwise, papatayin ko lahat ng nakikita ko. Iyon ay sinabi, si Justin ay tumalikod at naglakad pabalik sa compound nang walang anumang balak na bumalik na may kalungkutan at determinasyon. Natigilan sandali si Marian sa huling babala ng lalaki. Tahimik niyang hinawakan ang susi ng kotse na may temperatura pa rin sa kamay nito, at bumaling sa kotse ng BMW. Papunta na siya sa airport. Wala na siyang dahilan para manatili sa Central City, oras na para bumalik siya sa Stonegate. Makalipas ang ilang minuto, humandar na ang sasakyan sa highway. Sa ilalim ng gabi, sa kalsada sa bisperas ng bagong taon ay tila napakapayapa, at halos walang mga sasakyan na dumadaan sa oras na iyon. Tinapakan ni Marian ang accelerator to the max at ang BMW na kotse ay parang isang mabangis na itim na hayop, umuungal at tumatakbo ng higit sa 200 kilometro. Ang sprint ng sasakyan ay tila naglalabas ng pagkabalisa at sakit ng babae sa sandaling ito. Unti-unting tumulo muli ang mga luhang kanina lang natuyo.
Binasa ng kanyang mga luha ang sweater sa kanyang dibdib, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan habang humahagulgol. Biglang parang nakaramdam siya ng matinding sakit sa ulo. Sa isang ugong, hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang isang kamay, at ang isa niyang kamay ay halos mawala ang pagkakahawak nito sa manibela at tumama sa harang. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya sa oras at nakaiwas sa aksidente sa sasakyan. Ngunit gayunpaman, si Marian ay pinagpawisan pa rin. Sa wakas ay hindi na niya ito napigilan at nagsimulang humagulgol, bumubulong sa sarili sa mahinang boses. Honey, I'm sorry. Ito na ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo. Sa ilalim ng madilim na gabi, ang boses ng babae ay marahas na nilipol ng malakas na hangin. Sa dining hall ng Gibson's residence, ipinakita ni Justin, na hiwalay kay Marian, ang kanyang mahinang ngiti nang pumasok siya sa silid, na parang walang nakaapekto sa kanya. Nang banggitin ni Justin na nagpa siya si Marian na hiwalayan siya, parang casual din siya. Ang mahinahon at malambot na ngiti ni Justin ay nagpalungkot sa lahat sa pamilya Gibson. Ang ganitong uri ng sakit sa puso ay tunay na pinakamasakit. Ngunit si Justin ay hindi isang mahinang tao na nangangailangan ng simpatiya mula sa iba, kaya sa halip na magbigay ng payo, binanggit nila ang masasayang pangyayari na umaasang makakaahon siya kaagad sa dilim. Kung tungkol sa pagkomento kung kaninong kasalanan ito, o kung dapat niyang subukang iligtas ang mga bagay, wala sa kanila ang magiging napakamangmang sa puntong iyon. Nang magsimula ang Spring Festival Gala Show sa TV, ang pamilya Gibson ay nakaupo ng magkakasama at nanood ng palabas, tulad ng isang ordinaryong pamilya. Gayunpaman, ang mabilog na batang babae na dinala ni Justin ay tumingin sa paligid upang hanapin ang kanyang ina. Baka sa mukha niya ang pagkadismaya. Hindi masyadong malalim ang pagkakaintindi ng bata, ngunit kitang-kita niya na malungkot ang kanyang ama sa sandaling ito, kaya hindi na siya naglakas loob na tanungin kung nasaan siya at masunurin siyang umupo sa mga hita nito para manood ng TV. Tulad ng binanggit ni Lucille, na parang walang nangyari, ginawa niya ang kanyang pagbabalik na hitsura sa isang nakamamanghang sayaw, at sa isang matulin na kanta na may mahusay na mga kasanayan sa pagkanta, ang party ay pumasok sa isang alon ng pananabik. Walang alinlangan na napatunayan na ang mga kakayahan ng relasyon sa publiko ng Yellow Entertainment, gayon din ang fanbase ng Lucille. Ang balita ng pagbabalik ni Lucille mula sa Spring Festival Gala sa internet ay sumaikop sa mga ulo ng balita ng lahat ng pangunahing listahan ng paghahanap sa puntong iyon. Tila nagulat si Leia nang makita ang kanyang auntie sa TV. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang ina at masayang tumalbog sa harap ng TV. Isang pahiwatig ng kagalakan ang idinagdag sa madilim na bisperas ng bagong taon matapos makita ang inosenteng ngiti ng bata. Noong gabing iyon, nagtanong pa si Rebecca at ang iba pa tungkol sa 17, ang kapanganakan na ina ni Leia. Nalungkot sila sa kanyang malungkot na buhay at si Lanlan, na natutulog, ay lalo na pinapahalagahan. Pinag-isipang mabuti ni Gavin kung magse-set up ng memorial tablet para sa 17 para makapasok sa Gibson Family Ancestral Hall, ngunit hindi ito pinansin ni Justin dahil hindi kailanman bibigyan ng pansin ng 17 ang mga ganoong bagay. Kahit na ang diborsyo kay Marian ay pasalita lamang, si Justin ay wala sa mood na manatili sa Central City at nagplanong bumalik sa Stonegate kasama si Leia. Pero bago iyon, kailangan niyang pumunta sa Research Institute para hanapin si Jane, hindi magandang ideya na pabayaan ang prinsesa na nagsusumikap sa kanyang pananaliksik. Gayunpaman, kinaumagahan, nang si Justin ay lalabas na habang karga-karga si Leia, nabangga niya si Teresa, na nakasuot ng pulang palda ng taglamig, kasama ang kanyang anak na si Didi. 1364. Nagdala rin si Teresa ng ilang kasamang katulong ng pamilya Dawson, at gumamit ng dalawang komersyal na sasakyan para magdala ng maraming kahon ng regalo na nakabalot sa pulang papel, na tila para sa pagbati ng bagong taon. Ngunit pag-isipang mabuti, walang mali dito. Ano man ang lihim na relasyon ni Justin at Teresa, o ang maliwanag na relasyon ni Oscar at Didi, ang pamilya Dawson at ang pamilyang Gibson ay maaaring ilarawan bilang mga kaalyado. Bagamat mahalaga ang mga reg-along ito, karamihan sa mga ito ay ilang tunay na bagay, tulad ng cordyceps, dahong pauti, at maging ang Blue Mountain Coffee na ginawa sa taas na mahigit 1,600 metro sa Blue Mountains ng Jamaica. Talagang inihanda ni Teresa ang mga regalo ng may pagsisikap, upang makabili sa pandaigdigang saklaw.
Siyempre, ang isang tulad ni Justin ay dapat na makapagsasabi ng pagkakaiba. Matapos maibaba ng mga katulong ng pamilya Dawson ang kanilang mga gamit, tahimik silang umalis sa compound, naiwan lamang si Teresa at ang kanyang anak na babae sa sala. Si Justin ay hindi nagmamadaling lumabas, at umupo sa isang tabi habang hawak-hawak si Leah, hinihimas ang buong tiyan ng kanyang anak habang nakikinig sa mga taong nag-uusap. Masyadong pinabura ni Gavin si Teresa at ang kanyang anak, kaya't buong pagmamahal niyang tinanong si Didi tungkol sa kanyang kapakanan, sinabihan siyang matuto pa mula sa kanyang ina, at binigyan siya ng malaking pulang angpaw. Si Didi, isang walang pakialam na babae, ay naging mas matino mula nang magsimula siyang mag-aral sa unibersidad. Napakalinaw niya sa katayuan ng matandang nasa harapan niya. Nang kunin niya ang pulang angpaw, nanginginig ang mga kamay niya, at hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o kabahan. Ang pamilyang Gibson ay teknikal na magiging kanyang mga biyenan sa hinaharap. Ilang araw nang hindi nakita ni Oscar si Didi, at nahihiyang hinawakan sa kamay ang kanyang kasintahan at umalis sa isang lugar. Dahil dito, naging walang magawa si Yuan Huey at ang kanyang asawa. Matapos silang ihain ng mga katulong ng tsaa, nagtanong si Gavin tungkol sa sitwasyon ng pamilya Dawson ngayong taon, at muling ipinahayag ang kanyang pagsisisi sa pagpanaw ni Elder Tang. Ngayong wala na si Dawson Zishan, at ilang mga nakatatanda sa pamilyang Dawson ay walang autoridad, ang pamilyang ito ay talagang kontrolado ng dalawang magkapatid, sina Dawson Huang at Teresa, isang taong namamahala sa hilaga at ang isa naman ay namamahala sa timog. At ang pagdating ni Teresa sa pamilya Gibson sa unang araw ng Lunar New Year na may dalang dalawang kotse bilang mahalagang regalo, ay naipakita na ang posisyon ng pamilyang Tang. Natural, hindi sila mabibigo ng pamilya Gibson. Matapos pakinggan ang kanyang sinabi at ipahayag ang isang bagay na malilihim, napaisip din si Gavin saglit. Biglang tinapik ni Gavin ang armrest ng upuan at mahinahong sinabi, "Tangwan, nabalitaan ko na mayroon kang kapatid na namamahala ngayon sa isang negosyo sa Russia." Nakangiting sabi ni Teresa, "Well, ang pangalan niya ay Joshua." Bumalik siya sa Central City para sa bagong taon at babalik sa Moscow pagkatapos ng Lunar Month. Oo, ang mga kabataan ay dapat pumunta sa ibang bansa at galugarin ang mundo. Nabalitaan ko na ang militar ay mag-aangkat ng isang batch ng mga armas mula sa Russia sa unang kalahati ng taong ito kung saan kabilang ang higit sa 40 sa mga pinakabagong pang-apat na henerasyong mandirigma. Sa totoo lang, ang mga channel ng iyong pamilyang Dawson sa Russia ay umuunlad din. Ang mga tao sa departamento ng militar ay magaling sa pakikipaglaban, ngunit hindi sila kasing husay ninyong lahat kapag pinag-uusapan ang negosyo. Nang marinig ang mga salita ni Gavin unti-unti, ang pares ng kaakit-akit na mga mata ni Teresa ay puno ng kinang, at ang kanyang puso ay tumibok. Marahan niyang kinagat ang kanyang labi, at pinigilan ang dalawang kamay sa pamamagitan ng pagkayam sa kanyang mga hita. Alam na alam niya na ito ang tunay na, malaking angpaw, na ibinibigay ni Gavin sa pamilya Tang. Bagamat tila nakakatulong lamang ito sa bansa na mag-import ng isang batch ng mga armas, hanggat matagumpay na napag-usapan ng pamilyang Dawson ang deal, ang channel na ito ay natural na bubuksan ng pamilya Tang. Ang pangunahing pag-unlad ng pamilyang Dawson sa Russia ay ang hindi pa maunlad na industriyang magaan at bahagi ng labor export. Kung maaari silang konektado sa militar ng Russia sa oras na ito, kung gayon ang katayuan nito sa Russia ay magiging ganap na naiiba at lahat ng uri ng kita ay lalapit. Habang iniisip niya ito, lalo pang nasasabik si Teresa, at nagpa siya na magpadala ng higit pang mga senior na negosyante sa kanyang pamilya upang samahan si Joshua pabalik sa Russia pagkatapos bumalik sa bahay. Dapat niyang gawin ito ng maayos sa pagkakataong ito. Elder Gibson, mangyaring huwag mong sabihin iyan. Ang aming pamilyang Dawson ay nagnenegosyo sa loob ng maraming henerasyon. Kung wala kaming mga kakayahan, matagal na kaming bumagsak. Siyempre, kung kami ay nagkaroon ng pagkakataong mag-ambag sa bansa, mas masaya kaming tumulong, mabilis na sinabi ni Teresa na ang kanilang intensyon ay itinakda sa kasagsagan ng paglilingkod sa bansa, hindi ang pagiging makasarili. Si Gavin ay lubos na nasisiyahan. Nilinggan niya si Parley at sinabi, "Mamaya kapag ang mga maliliit na bata mula sa departamento ng militar ay pupunta sa akin, sabihin sa kanila na isama ang taong namamahala. Sabihin lang sa kanila na gusto ko siyang makita." Ang mga maliliit mula sa departamento ng militar.
Tanging si Gavin lang ang nangahas na sabihin ito sa casual na paraan, pagkatapos ng lahat, noong i-promote niya ang mga general na iyon, ang mga taong iyon ay talagang, maliit. Oo, ama, tumango si Parley. Bagamat nagretiro na si Parley mula sa posisyon ng commander ng rehiyong militar, nasa kanya pa rin ang rango at background ng pamilya Gibson. Sandali lang kung gusto niya maging opisyal o hindi, pwede na siyang pumasok sa trabaho anumang oras pagkatapos ng 2 taong pag-iwas sa limelight. Sa makatuwid, natural na nagkaroon ng kumpiyansa si Parley na pumunta sa departamento ng militar at magsalita. Si Teresa ay karaniwang tiyak sa kanyang puso na ang bagay na ito ay matatag na itinatag sa pamamagitan ng pagdinig sa mga salitang ito. Sa katunayan, ang isang may edad na tulad ni Gavin ay hindi magiging walang malay upang mangako ng isang bagay na hindi matutupad. Tsaka binili ito para sa bansa at hindi na nila kailangang gamitin ang pera mula sa sarili nilang bulsa. Ang pagkakaroon ng pamilyang Dawson na marunong makipag-usap tungkol sa negosyo, maaari pa silang makatipid ng pera. Walang dahilan ng militar para pabulaanan ang mukha ng matandang hepe. Siyempre, ang pamilya Gibson kamakailan ay may baliw na walang nangahas na pukawin, na isa ring malaking dahilan. Hindi inaasahan ni Teresa na pupunta siya sa pamilya Gibson upang makakuha ng malaking deal pagkatapos ipadala ang kanilang mga pagbati sa bagong taon. Namula ang mukha niya at lalo siyang kaakit-akit. Siya ay hindi mukhang isang nasa katanghaliang gulang na babae na higit sa 40 taong gulang sa lahat ngunit isang batang babae na may walang hangganang alindog. Dahil dito, naiinggit si Rebecca na kanina pa nanunood, kasabay nito ay lihim na nag-isip-isip kung ang kanyang anak ay bahagyang may kinikilingan. Bakit hindi siya makabawi sa ganoong hitsura? Ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, sila ni Teresa ay 12 taon na ang agwat sa edad, kaya gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos. Nang matapos silang mag-usap tungkol sa seryosong negosyo, hiniling ni Gavin kay Justin na aliwin siya ng may malalim na kahulugan, at naghanda upang makipagkita sa iba pang mga bisita. Pagkatapos ay tumayo si Teresa at lumapit kay Justin at sa tabi ng kanyang anak na babae, na inabot upang yakapin si Leah. Matagal na ring nakilala ni Leah si Teresa, kaya masunurin siyang yamakap sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mabilog na mukha ay bumangga sa matataas na kambal na taluktok ni Teresa nang walang kahihiyan, na may nasisiyahang tingin sa kanyang mukha. Little slick, you sure know how to take advantage of your tita, huh? Where's your mother? Nais magtanong ni Teresa tungkol dito kanina, ngunit sa halip na lalaki, tinanong niya ang bata. Itinikom ni Leah ang kanyang bibig, nagalit si mommy at umalis siya. Nagulat si Teresa saglit, at pagkatapos ay tumingin siya kay Justin nang may kainahinala. Si Justin ay nagpakita ng mapait at walang magawang ngiti, at maikling ikinwento ang nangyari kagabi. Siyempre, ang mga awkward na bagay sa away ay hindi naulit isa-isa, ngunit sa katalinuhan ni Teresa, mabilis niyang inayos ang konteksto ng bagay at naunawaan ang kaseryosohan. Kung ganoon, ang pangunahing babae ay dapat bumalik sa Stonegate, sabi ni Teresa. Sumimangot si Justin, paano ka nakakasigurado? Bakit hindi? Una, ang Central City ay isang malungkot na lugar at wala nang kinalaman sa kanya. Pangalawa, ang mga mahahalagang reforma ni Yellow sa unang kalahati ng taong ito ay ipapatupad. Sa pagsasalita nito, si Teresa ay tumingin kay Justin nang may pagtataka, sandali, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung ano ang ginagawa ni Pangulong Lysander sa mga araw na ito. Talagang nalitaw si Justin at sinabing, hindi ako kadalasang nagtatanong tungkol sa kanyang trabaho. Hindi ba niya tinutulungan si Lucille sa kanyang mga comeback operations? Sinabi ni Teresa na may ganoong ekspresyon sa kanyang mukha at ngumiti, ang ibig kong sabihin ay bumalik ka lang kaya hindi mo kasalanan ang hindi mo alam. Ang pagbabalik ni Lucille at pag-aliw sa pagpapalabas ng pelikula ng Yellow Entertainment ay bahagi lamang nito. Ang pagbibitiw ni Marian bilang Pangulo ay talagang pinaghandaan mula pa noong una. Noong siya ay nagbitiw, binawasan niya ang kanyang bahagi sa 51% ng kanyang mga may-ari, talagang para sa kapakanan ng iba pang mga may-ari, at talagang para sa kapakanan ng kanyang mga kasama. Susunod na hakbang upang maitatag ang Yellow Group. Yellow Group. Ang ekspresyon ng mukha ni Justin ay naging matigas, at ang babaeng ito ay talagang gustong maglaro ng isang malaking tiket. Tama, dahil ang bilang ng mga kumpanya na nakuha ni Marian ay masyadong marami, at ito ay nagsasangkot ng lahat ng antas ng pamumuhay.
Siya mismo ay alam na kung siya ay patuloy na gawin ito, siya ay mauubusan ng enerhiya, kaya, sa pamamagitan ng pagtatatag ng Yellow Group at pagiging presidente at chairman ng grupo, ang mga sumusunod ay pinamamahalaan ng Board of Directors at Executive President ng bawat pangunahing sangay na ito. Patuloy lang na kontrolin ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan, kundi pati na rin ang pagbili at pagbebenta ng mga hindi gumana ng maayos, mas madali pa nga niyang pinamamahalaan ang mga industriyang hindi niya pamilyar kaysa dati ng masinsinan ni President Brown. Sok-sok, parang may ambisyosong puso ang pangunahing babae. 1365. Naiwang tulala si Justin, hindi nakapagtataka na si Marian ay hindi nagdalawang isip nang ibigay niya si Yellow kay Malcolm para sa pamamahala. Sino ang makakaalam na sa pagtatapos ng araw, si Malcolm ay magtatrabaho pa rin para sa kanya. Ang profesionalismo ng babaeng ito ay talagang isang hindi maalis na apoy, ang kanyang mga layunin ay malamang na higit pa sa mga ito, alam ng Diyos kung ano ang kanyang hinahabol. Paano mo nalaman ng malinaw? Maasim na tanong ni Justin, hindi man lang niya namalaya na siya ang taong natutulog sa tabi niya tuwing gabi. Sa kabila ng maaaring mangyari sa hinaharap. Inikot ni Teresa ang kanyang mga mata sa kanya ng kaakit-akit, kung itinatag ang Yellow Group, isa ito sa pinakamalaking kakompetensya ng sarili kong Maple Group sa Timog. Paano ako hindi mapapansin? Napakamot ng ulo si Justin, talagang nagiging mapurol siya, maaaring dahil sa cultivation, lumala ang kanyang IQ level. Biglang tumakbo si Teresa at sinabing, narinig ko ang nabanggit mo, pakiramdam ko ay kakaiba ang nangyari kahapon. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka si Justin. Sa palagay ko ay hindi si Marian ang uri ng tao na mawawala ang kanyang katwiran at papatayin si Lucille dahil sa kanyang damdamin at paninibugho. At saka, sa halip, dapat niya akong patayin, mataimtim na sabi ni Teresa. Mapait na ngumiti si Justin, paano ka pa rin magbibiro sa oras na ito? Ninitian siya ni Teresa, tingnan mo ang iyong kaawa-awang mapait na mukha, sinusubukan kitang patawanin dito, ikaw ay walang utang na loob na tanga. Itinaas ni Justin ang kanyang kamay sa isang surrendes na paraan, dapat kang magbiro tungkol sa ibang bagay sa halip, ayokong may masaktan sa inyo o kung hindi, ito ay mabibilang na aking kabiguan. Tiningnan ni Teresa ang lalaki ng buong pagmamahal at ngumiti ng mahina, sa totoo lang, ang gusto kong sabihin ay parang may problema si Marian bago ka bumalik. Tinanong ko siya tungkol dito ngunit wala siyang ibinahagi, walang duda na may nararamdaman ako sa kanya. Ibig sabihin ay wala kang alam dahil wala siyang sinabi, walang magawang sabi ni Justin. Sinasabi ko lang, paano ko malalaman kung ano ang hawak niya sa kanyang puso? Kung ayaw mong pakinggan ito, mas handa akong huwag banggitin ito, bukod sa magkakaroon ako ng isang mas kaunting karibal sa pag-ibig, natatawa si Teresa. Alam ni Justin na nagbibiro ang babaeng ito kaya ibinukan niya ang kanyang palad at tinapik ang matambok na puwete ni Teresa. Nanginig ang puwete na natatakpan ng pulang Amerikana kaya namula siya. Ikaw at ang iyong kalokohan, maaari ko ring dalhin ang aking maliit na babae pabalik sa Stonegate at tanungin siya mismo, sabi ni Justin, at binuhat muli si Leah. Lumayo si Teresa para maiwasang mamolestya muli ng ganito. Nakakahiya kung hahayaan niyang makita siya ng ganoon ng mga katulong ng pamilya Gibson. Sa totoo lang, sa palagay ko ang katotohanan na si Leah ay ang biolohikal mong anak na babae ay may mas malaking epekto kay Marian, ngunit mula sa pananaw ng hindi niya pakikipaglaban sa iyo para sa pagmamay-ari ng Leah, tila mas mahalaga kanya. Sabi ni Teresa. Nagliwanag ang mga mata ni Justin. Sa katunayan, kahit na si Marian ay tila nagpakita ng sakit at pagkabalisa tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Leah, hindi na siya nakipagtalo pa sa kanyang sarili, sa halip ay gusto niyang umalis kaagad. Si Justin ay hindi tanga at lihim na nagmumuni-muni, sinadya ba talaga ni Marian na humanap ng paraan para iwan siya? Ang babae ba ay nagkaroon ng anumang hindi masabi na kahirapan? Ngunit anong mga paghihirap ang maaaring mayroon siya na naging dahilan upang siya ay umalis? Ito ay talagang nakakagulat. Bagamat ang lahat ng ito ay pawang mga haka-haka niya, umaasa pa rin siya na totoo iyon, kaysa sa isang babaeng talagang hindi nagseryoso sa relasyon nilang dalawa. Talagang nakakaawa si Leah, ngunit sa wakas ay binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata at hinayaan siyang muling makasama ang kanyang ama, hinawakan ni Teresa ang mukha ng mabilog na batang babae ng may habag, dadalhin mo ba si Leah upang makita ang sementeryo ng kanyang ina o kung ano? Dapat itong matatagpuan sa ibang bansa.
Nagpakita ng kaunting kalungkutan si Justin, umiling at sinabi ng aking tiyuhin na siya ay na-cremate at inilibing sa dagat. Ayaw niyang mag-iwan ng anumang bakas sa mundong ito, ngunit bagay ito sa kanyang pagkatao. Bumantong hininga si Teresa at sinabing, nakakalungkot na hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala siya, tiyak na siya ay isang kaakit-akit at walang pidgel na babae. Casual na ngumiti si Justin, at sinabing, gusto kong bumalik sa Stonegate at tanungin si Marian para sa higit pang mga detalye. At saka, dapat ko ring samahan ang iba sa bagong taon. Kung tapos ka na sa trabaho sa Central City, bumalik ka sa Stonegate. Baka kailanganin ka ng aking Leia na maging yaya niya. Bakit ako? Wala ba si Mina? Nagkunwaring galit si Teresa. Sino ang nagsabi sa iyo na magkaroon ng karanasan sa pagkakaroon ng mga anak? Ilang beses nang umisi si Justin, hinawakan ang pulang mukha ni Teresa, at lumabas ng pinto bitbit si Leia. Dinala si Leia sa Research Institute, maagang nagising si Jane at naging abala buong umaga. Nang makita niya si Justin na papasok kasama ang isang batang babae na inukit sa pag-ibig, agad niyang nalaman kung sino iyon. Nakatitig ang malalaking bilog na mata ni Leia sa malambot na amber na buhok ni Jane, tila interesado. Dear Justin, ito ba ang iyong adopted daughter? Inilahad ni Jane ang kanyang kamay para yakapin. Sanay na si Leia sa sitwasyon na gustong-gusto siyang yakapin ng lahat kapag nakita siya, at natural na masaya siya kapag nakita niya ang isang napakagandang blonde na nakatatandang kapatid na babae. Paglukso sa mga bisig ni Jane, agad na iniunat ni Leia ang kanyang mabilog na maliit na kamay, hinawakan ang maliit na bungkos ng magagandang buhok, at tiningnan ito ng may pagtataka, nais na ipasok ito sa kanyang bibig upang makita kung ito ay matamis. Si Justin ay medyo walang magawa sa batang babaeng ito na hindi natatakot sa mga estranghero. Kung hindi lang dahil sa lakas ng pakikipaglaban nito, talagang nag-aalala siya na baka dinukot siya. Hindi siya ampon, siya ang aking biological na anak, ayaw ni Justin na itago ang anuman kay Jane. Ang sarili niyang babae ay dapat na kwalipikadong malaman kung ano ang nangyari. Matapos marinig ang napakaraming nangyari kahapon, natarante si Jane, hindi ganoon kababe ang pakiramdam ni Miss Brown. May tinatago pa ba siya? Ito ang pangalawang beses na narinig niya ang mga salitang ito. Ang mga babae ay palaging kilala ng mabuti ang mga babae, at nagsimula siyang makaramdam ng higit na kainahinala. Gayunpaman, mas nakatuon si Jane kay Leia. Pagtingin sa kaakit-akit at chubby na maliit na batang babae, binigyan niya ito ng ilang matapang na halik sa kanyang mukha, hindi ko akalain na magkakaanak pa pala ang 17 para sa iyo. Kung pwede lang sana akong magkaanak ng ganito ka-cute na batang babae. Tiyak na tuwang-tuwa siya sa kanyang puso nang umalis siya. Hindi na naglakas loob si Justin na mag-isip pa tungkol sa kung ano ang nangyari noong umalis ang 17 o kung hindi, ang colic sa kanyang puso ay magiging lubhang hindi komportable. Mayroon bang mga resulta mula sa pagsusuri? Bagamat alam kong medyo mahirap ito para sa iyo, desperado na talaga ako tungkol dito, mapait na ngumiti si Justin. Sinabi ni Jane sa medyo may hinanakit na tono, kahapon ay bisperas ng bagong taon ng Zen Icon mo, ngunit iniwan mo ako dito para gawin ang eksperimento. Hindi mo man lang naisip na maglaan ng oras para samahan ako. Okay, wala ako sa mood para sa Zen Icon New Year. Babalik ako sa Stonegate sa hapon. Maaari ka ring pumunta sa Stonegate at manatili sandali, alam din ni Justin na wala siyang sapat na oras sa mga babae. Bagamat kailangan niyang harapin si Marian sa lalong madaling panahon, alam niyang hindi niya dapat masyadong pakitunguhan ang iba pa niyang mga manliligaw. Ang magagandang asul na mga mata ni Jane ay nagpakita ng isang dampi ng taksil na pandaraya. Pagkatapos ibalik si Leia kay Justin, ngumiti siya at sinabing, magaling, sinabi mo, walang tiyak na limitasyon sa oras para sa isang yugto ng panahon. Siguro dapat kong isaalang-alang ang pagbili ng sarili kong bahay sa Stonegate. Hindi alam ni Justin kung ano ang sasabihin habang pinapanood niya ang batang babae na lumulukso-lukso at naghahanap ng ilang impormasyon. Hindi nagtagal, naglabas si Jane ng isang stack ng mga dokumento at inilagay ito sa harap ni Justin, at sinabing, ito ang pagsusuri ng data ng iyong pagsusuri sa katawan, maaari mo itong tingnan mismo. Hindi ko maintindihan, kaya hilingin natin kay Teacher Jane na ipaliwanag ito, sabi ni Justin. Sa pangkalahatan, may masamang balita at magandang balita, alin lang gusto mong marinig muna?
Magandang balita. Maganda pa ba ito? Pag-usapan muna natin ito. Gulat na sabi ni Justin. Same time na tumango si Jane, ang magandang balita ay 3 beses na mas malakas ang iyong physical fitness kaysa noong huling beses kang nasubok, ngunit ito ay iba sa nakaraang panahon. Dahil mas malaki ang pagbabago ng iyong growth base, mas mababa ang posibilidad na maging malakas. Ang iyong katawan ay maaaring ilarawan bilang isang metamorphosis, ngunit ito ay bumalik ng hindi bababa sa 3 beses. Nagdududa ako ngayon kung ang iyong katawan ay kapareho ng Clark. Sino si Clark? Clark Kent, Superman sa mga pelikula, napakurap si Jane. Napaawang ang bibig ni Justin, alam niyang biro lang iyon, paano ang masamang balita? Ang masamang balita ay talagang kalahati ng mabuting balita. Hindi ko alam ito noon, ngunit ngayon na mayroon akong karanasan sa paglinang sa aking sarili, maaari ko itong pag-aralan gamit ang ilang data. Mayroong isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan sa iyong core. Nakakalungkot na ang dalawang puwersang ito ay kapwa-eksklusibo at kasalukuyang pinananatili sa isang maisla na balanse. Sa madaling salita, ikaw ay mas malakas kaysa sa dati mong lakas, kaya hindi sapat na kontrolin ang iyong sariling lakas, ngunit pinigilan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.